Pinangunahan ng Smoke-Free Task Force at ang Public Order and Safety Division ang pagsira at pagtapon ng mga nakumpiskang sigarilyo sa mga tindero-tindera at vape sa loob ng mga universidad at paaralan noong February 13 sa Malcolm Square. Ayon kay Doktora Celia Flor Brillantes, nagsimula ang kampanya noong Agosto ng 2024 hanggang ngayon. At ayon sa datos na nabigay, umaabot ito sa nagkakahalaga ng 5 milyon ng sigarilyo at vapes ang nakuha. From August 2024 to up to the present, around 5 million worth of cigarettes and vaping instruments. Unlike the past years, no, we had 8 million. So mas mababa po ngayon, but we're not yet into wala pang conclusion yan, no, na bumaba din ba ang mga gumagamit ng vapes. Noong Desyembre noong huling taon lamang ay nagbigay ang University of Baguio ng 775 piraso ng mga kumpiskadong vapes. Turnover was UB nung December. They turned over 795 pieces ng mga vapes. And then the prior years, since karamihan nito mga confiscations, well actually all of these confiscations are from August 2024 up until today. So yung iba, mga years prior, 2025, nag-turnover din si UC through POSD na nabasa na din nila. Mainly ang dalawang nagto-turnover si UC and UC and UB. Sa araw ng programa, personal na binigay ni Dr. Janet Tino Dilizo ang mga nakumpiskang mga vape na nakuha sa St. Louis University High School. Ayon pa sa kanya, may bagong modus na ngayon ng kabataan upang matago ito. And kung somebody din, sa junior high school, ilagay dito. Pagkatapos ng prayer sa klase, gumano. May mga ilang residente naman ang nakiisa at tumulong sa pagsira ng mga sigarilyo at vape. Muling pinapaalalahanan ng City Health Services Office na makiisa ang publiko sa layunin na maging smoke-free city ang syudad para na rin maprotektahan ang sarili sa epekto ng pagsisigarilyo o vape. Jada Padeng para sa Herald Express.